Hindi kailanman nanggipit si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang mga kalaban sa politika. Yan ang iginiit ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference. Binanatan din ng bise ang mga politikong patuloy na naninira sa kanya. Si Jason Rubrico magbabalita. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Yan ang mainit na banat ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference kamakailan laban sa mga politikong patuloy siyang sinisiraan at ang Office of the Vice President. Bagamat araw-araw siyang inaatake, hindi niya naman daw pinagsisihan na tumakbo siya bilang Vice Presidente. Naisip niya raw kasi na kahit hindi siya tumakbo sa pagka-bise at magdesisyon na lang na manatiling alkalde ng Davao City, ay siguradong hahabulin pa rin naman daw siya ng mga politikong nakapalibot sa Pangulo. Meron akong realization yan because ang nagsabi sa akin yan, si former Senate President Manny Villar. Sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, hahabulin ka nila. Kasi tinitingnan nila ang 2028. I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon, diba? Napakadali nila ako isuspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Hindi rin pinagsisihan ni VP Sara na nakipagtandem siya noon kay Ferdinand Marcos Jr. para sa 2022 elections. I'm sure merong rason ng Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito sa ilalim ng seal na yan. Para rin siguro sa kanya, para kay BBM or para sa bayan, hindi ko alam kung anong rason ng Diyos. Siguro yun yung rason para ganito gawin ko sila ng kayo lahat. Drag me to hell. Pero sa gitna ng nangyayari ngayon sa politika, lalong-lalo na sa ugnayan nila ni Marcos Jr., ay hindi niya naman aniya hiniling na sana ay nakipag-tandem na lang siya kay dating presidential aspirant at dating vice presidente Leni Robredo. Hindi, ma'am, inuukong umidaog si Leni, guplon, mangyapon na nila si PRD, diba? Mag-ICC, gihapon na, samot na. Si Trillanes o si Leni, magkauman man na sila. So kung presidente si Leni, ilahag hapon ng ICC. Aminado si VP Sara na nagamit lang siya para manalo si Marcos Jr. Mismong si Senadora Amy Marcos Ania ang nagkumbinsi sa kanya na makipagtandem sa kanyang kapatid dahil kung hindi ay matatalo umano sila ni Robredo. Samantala dahil nga sa mga hindi tumitigil na political na pag-atake laban sa kanya ay may nasabi ang bise kay Senadora Amy sa isang group chat. Sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Kaugnay naman sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Vice President Sara na hindi kailanman nanggipit ang kanyang tatay ng mga kalaban sa politika, lalo na kay Robredo. Si PRD, in all fairness to the person, hindi yung nanggigipit ng tao. Hindi niya ginipit si Leni Robredo. Tinanong ko, bakit 700 lang yung budget ninyo at the time? Kasi 700 lang talaga ang pinropose. Hindi natin alam anong rason. Sabi pa ng bise na walang sinumang politiko na sinuspende si dating Pangulong Duterte dahil sila ay kaibigan ni Robredo. Hindi siya nanggigipit. Sinuspend ba ni PRD o tinanggal sa pwesto mga politiko na kaibigan ni Leni? Lahat ng mga tumatanggap sa kanya doon sa iba't ibang lugar, nasuspend ba yun? Nawalan ba ng budget? Wala naman. I don't remember anyone ever complaining na naalis sila sa pwesto kasi kaibigan nila sila ni Robredo. Wala. Kahit aniya ang mga mortal na kaaway sa politika ni FPRRD na sina dating House Speaker Prospero Nograles at dating Senador Sonny Trillanes ay hindi kailanman ginipit ng kanyang ama. Matatandaan na sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr., ilang politiko na kilalang kalyado ni dating Pangulong Duterte ang sinuspinde ng kasalukuyang gobyerno.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNR News.